Gabi na nga ng mga oras na yan mga kananay. Ginabi na nga si Mister sa pag-ahon sa bundok. At pagkarating nga niya dito sa bahay, eto at nagulat nga ako at napakarami nga. At pala niya dalang mga gulay na panggulayin at pangulam nga namin. Saluyot, sitaw at saka labong nga itong kanyang mga daladalang pangulam nga namin. Eto nga yung isang labong nga ay hinihiwa ko na para maipanglaga na nga at para bukas ng maaga ay mailuto ko na rin kaagad para hindi ka na nga matatagalang pang magluto kinabukasan. Habang nga itong isang aking anak ay kakain na nga rin sana ako kaya meron na nga nakagayak na pagkain kaso nga sabi ng mister ko ay hintayin ko na nga raw siya at maliligo lang daw siya. Sabay na nga raw kami kumain. Kinabukasan kahit nga linggo na ay maaga pa rin akong bumabangon para maaga pa rin nga ako makapagluto para makakain pa nga si mister bago pa nga lumusong sa bukid. Mabibigat nga ang trabaho sa bukid kaya mainam na rin na nakakakain bago nga sila lumusong sa bukid. Kahit anong trabaho ay pinapasok nga ng mister ko sa malinis at marangal. Mapatrabaho sa bukid, sa bundok, pagkuha nga ng runo at kahit ano paggawa ng posa, pag-construction ay napasok na nga niya. Thankful nga ako sa Panginoon dahil napakasipag nga ni mister. Napakapursigido nga sa buhay at kahit na nga anong trabaho ay kanya pupuntahan, may raos lang namin ang aming mga nangangailangan. Pabalik na nga tayo dito sa akin niluluto. Nung kumulo na nga yung tubig na aking isinalang kanina, ito nilagay ko na nga yung labong saka itong mga saluyot. Medyo ilulubog-lubog lang natin sa tubig para mas mabilis nga maluto at saka pagkatapos ay tatakpan naman natin. At habang nga nagluluto ako eto at may bata nga umiiyak. Hindi nga makita dahil madilim. Bahala na nga kayong hanapin si Kambal dyan. Luha ko na nga lang din siya dyan at pinaupo muna sa upuan para makapagtrabaho ako at matapos na nga itong niluluto dahil magtatanghali na hindi pa nga nakakakain si mister at hindi pa nga ako nakakatapos magluto. Alas 7:30 nga ang lusong ni mister sa bukid kaya halos minamadali ko na nga. Mas madali nga sana magluto kung sa gasol nga ako nagsalang kaso nga lang wala nga kaming laman ng gasol namin ngayon at hindi pa nga nakakapakarga dahil wala pa nga kaming pera na pampakarga. Malapit na nga maluto kaya naglagay na nga ako ng pampalasang betchin. Hahalo-haluin lang natin para kumalat nga yung ating nilagay na betchin at para na rin matunaw. Tapos nga ay tatakpan lang ulit natin para tuluyan na nga maluto itong ating niluluto. Maulan nga din ang panahon dito sa amin at ilang araw na nga ito na panay ang ulan dito. Dahil hindi na nga rin umaaraw ay napakarami na nga at tambak na nga ang aming sampay sa likuran at para bang piyesta na nga at nagsilbing kurimbanting na nga ang aming mga damit doon. Mabuti nga sana kung may pang sopas nga ni kaso nga ay wala man nga ni. Chari, hinain na ang sistema. Sensya na nga rin kayo mga kananay sa ingay nga ng dalawang kambal. Nakikisabay na naman nga sila sa pagbo-voice over ko. Ayan at dahil nakaluto naman na nga ako eto at kumakain na nga si mister para makaalis na nga rin siya. At hanggang dito na lang din muna mga kananay. At maghuhugas pa nga ako ng plato. Salamat sa inyong panonood at nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon.